The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading speaks of a people in exile. Why they were in exile? Because they have chosen other gods. They have chosen other gods. Not just a God, but gods. Marami silang piniling Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. We all know in the very beginning, God has already said, you can choose life or death. You can choose prosperity or cursed. If you have chosen other gods, then it was your choice. And many times you have said this, where you are today, who you are today, are product of your choices. Who you are today, where you are today, is a product of your choices. May nag-post, sabi niya, I know I am an honor student, but I do not know what happened. I am an honor student, but I do not know what happened. It is a gift to be intelligent, but your intelligence must be coupled with the right choice. With the right choice. Hindi mo pwedeng asahan, matalino ako. Ay dapat matalino ang pinipili mo. Matalino rin ang pagpili mo. Di po ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay maganda ako. Makakakuha ako ng poging asawa. Yun ang akala mo. Di po ba? No? Ha? Kasi malungkot na kwento, maraming maganda ang nakuha pangit. Di po ba? Huwag hindi mo sasabihin, oy, maganda naman ako. Ano nangyari sa iyo? Hindi po ba? Ano? Ano sabi ng dermatologist? Kung pinanganak kang pangit, wala kang magagawa. Pero kung namatay kang pangit, kasalanan mo. Bakit? Wala kang ginawa eh. Wala kang ginawa. You are a product of your choices. Madalas ko po yung sinasabi, hindi tayo pwedeng magturo. Hindi tayo pwedeng manisi. The people of God were on exile because of their choices. But what is the good news? Why we are wearing this pink rose color that symbolizes rejoice? Because in spite of the sin, the second reading says, God is rich in mercy. Rich in mercy. Madalas ko yung pinapaliwanag. Mercy
is being spared from the punishment we deserve. Again, mercy is being spared from the punishment we deserve. Alam natin, pag may ginawa tayong kalokohan, karapat-dapat na tayo ay parusahan. Pero ang habag ng Diyos, the mercy of God, spares us from the punishment. What is grace? Grace is to enjoy the gifts we do not deserve. We are enjoying the gifts we do not deserve. Not because of who we are, but because of God who is rich in mercy. What is the gospel trying to tell us? Why is He rich in mercy? Because of His love for the world. For the world. Ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Umiibig ang Diyos hindi dahil sinusuklian ng kanyang pag-ibig, kundi dahil sadyang maibigin ang Diyos. Sadyang maibigin ng Diyos. Kung naalala niyo yung kwento ko, pag sinasabi niyo, bakit mo tinutulungan yan? Ang tamad niyan. Nakakaawa eh. Bakit mo binibigyan yan? Ang tamad niyan. Nakakaawa eh. Bakit mo sinusuportahan yan? Ayaw naman kumilos, nakakaawa eh. Napansin po ninyo? Nakakaawa. Bakit? Maawain tayo. Pagkatapos ng ilang panahon, bakit hindi mo na tinutulungan? Nakakainis na. Nakakainis na. Ano ibig ko sabihin? Ang iyong ginagawa ay depende saan? Sa iyong nakikita. Tumutulong ka kasi nakakaawa. Hindi ka na tumutulong kasi naiinis ka na. Pero ang Diyos, hindi nababago ang kalooban. And many times I have said this. There is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make God love you less. Kung pipiliin mo ang mga bagay labag sa Diyos, hindi naman mawawala ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw ang bumibitaw. Kung naalala po ninyo yung tanong, bakit nag-aayuno ang mga disipulo ni Juan Bautista, ng mga Pariseo, pero ang mga disipulo mo hindi nag-aayuno? Ano sagot ni Jesus? Sapagkat kasama nila ang kinakasal. The moment the bridegroom will go, they will begin to fast. You are in an exile because before you are thrown outside the territory of God, you have already decided to leave God. Iniwan mo na. Iniwan mo na. Mga minamahal mga kapatid, ano ibig ko sabihin? Ano ibig ko sabihin? Yung mga mag-asawa, napansin nyo, paglagay ng hood, babae naglalagay. No? Sino yung mga yun? Asawa nila yun. Ano pa? Asawa. Ay, hindi pala pwedeng mag-Eucharistic minister ang binata. Walang asawa eh. Pwede. Ano po? Kung maghahanap ka lang ng maglalagay ng hood, ako maglalagay. Ano po? Ang mahalaga, meron kang kalooban. Ano po? Meron kang kalooban. Ano yung palagi ko example? Meron bang tao na nagsabing, o mayroon bang mister na nagsabing sa isang babae, let us commit adultery? Meron ba? Hello? Mag-isip naman kayo. Ano pa? Meron ba? Wala. Wala. Pero bakit nahulog sa pakikiapid? Bakit nahulog sa pakikiapid? Ha? Bakit? Nakalimot. Nakalimot. Nakalimot na ano? Hindi yung nakalimot na may asawa. Nakalimot siya sa tungkulin bilang asawa. Saan nagsimula yan? Nagsimula yan sa pakape-kape. Kaya mag-ingat kayo. Oy, may gagawin ka ba o wala? Kape muna tayo. Kape. Madalas ang kape nila. Madalas yung kape. Mamaya,
Hindi lang sila nagkakape. Uy, may gagawin ka ba? Kain muna tayo. Yan, hindi lang kape, kain. Ano pa? Mamaya, may gagawin ka ba? Traffic, manood tayong sine. Diba? Nagsimula sa kape, may kain, sine. Saan na uwi? Alam niyo na kung saan, diba? Diba? Wala namang nagplano. Wala nagplano. Nung ako ay chaplain ng isang university, ako kabisado ko yan. Ang mga estudyante kadalasan nagsisimba pag malapit na ang exam. Baka kayo yun, ganun din kayo, Ha? Kaya pag may mga nagsimbang mga may estudyante, tinatanong ko sa Kristan, exam na ba? Malapit na, Father. Kaya pala. Dami. Pero pag may nagsimba na wala pang exam, sabi ko, may problema yan. Yung mga estudyante nagsisimbang walang exam, may problema yun. Pag nagsimba pa yan bukas, malaking problema yan. Pag nagsimba pa ng pangatlong araw yan, lalapit na yan. True enough. Sabi ng isang estudyante, Father, gustong-gusto ko kayo makausap. Bakit? May problema ako. Alam ko, anong problema mo? Bilisan mo. Sabi, buntis po ako. Hindi tatanungin mo, bakit ka nabuntis? Hindi ko po alam. Ano ka? Immaculada Conception? Di ba? Hindi mo nalaman na buntis ka. Nagre-review lang po kami. Tumigil ka. Nakakabuntis ang pagre-review. Di ba? Doon sa university na yun, paglabas mo, ang daming motel. Alam niyo na yun kung saan yan. Ang daming motel. Nakalagay nga doon minsan sa itaas, langit, 375. Mura lang ang langit, 375. Nabibili ang langit doon 375. Tinutukan ako ng baril doon. Nung sinabi sa akin ng Father, wag mo nang isama sa homily yung hanap buhay namin. Sige, di wag. Nag-aaral lang daw sila, nagre-review lang. Ano ibig ko sabihin? Kasi kung 375, 10 kayo, magkano? 37.50 lang ang contribution ng bawat isa sa 4 na oras na aircon. Di ba ba, Sikip ang library. Magmo-motel. Nagbalak ba silang magtalik? Hindi. Binalak nilang mag-aral. The intention in the very beginning. Palagi ba silang 10? Hindi. Minsan 5. Minsan 3. At minsan 2 lang sila. Nakakatamad mag-aral pag 2 lang, di ba? Magkatabi yan. Nakakatamad. Oo nga, nakakatamad. Tapos sasabihin ng lalaki, ngayon ko lang napansin, ang ganda pala ng buhok mo. Ang mga babae naman, pag pinuri ang buhok, palagang akala mo. Di ba? Huwag ka. Paamoy nga. Pag amoy, hinalikan. Hindi nagalit. Sabi niya, hihihihi. Totoo, di ba? Ay di, dumi pa ang lalaki. Napahiga silang 2. Mamaya, nakapatong na. Nakihari na. Sabi ko, ba't di ka pumalag? Nakalagay po kasi doon, just do it. This is not a joke. This is a college student. This is a college student. My dear friends, my brothers and sisters, you do not know how Satan will work in your mind. Again, we are a product of our choices. We are a product of our choices. Kasalanan ba ng Diyos ng kanyang bayan
ay ma-exile? Hindi. Bakit? Mahabagin ang Diyos. Anong meron sa Ebanghelyo? Punong-puno ng pag-ibig ang Diyos sa kanyang bayan. Ano po ang challenge? Ano po ang challenge? A good Carmelite, I was just listening to him. A good Carmelite, quoting Teresa of Avila, sabi niya, it is not enough that you are inside the church. During Lent, it is not enough that you are able to do fasting, almsgiving, what? And pray. It is not enough. You must ask the question, where is God in the midst of it? We seldom ask the question. We seldom ask the question, where is God in the midst of it? Tinatanong niyo ba ang inyong mga sarili na sa gitna ng inyong karanasan, nasaan ang Diyos dito? Sa gitna ng iyong problema, tinatanong mo ba, nasaan ang Diyos dito? Sa gitna ng iyong kasaganahan, tinatanong mo ba, nasaan ang Diyos dito? And he said, I was struck, he said, because somebody asked the question, how would I know the will of God? And he simply said, quoting Teresa of Avila, sabi niya, if God is in your midst, you will always know what to do. But if God is not in your midst, even though you are inside the church, you will always find and ask, and perhaps at a loss, what you are going to do. Hindi sapat ang talino. Dapat nagtatanong. Mga minamahal na mga kapatid, hindi sapat ang habag ng Diyos. Kung inyo pong pinakinggan ng mabuti ang Ebanghelyo, that they might be saved. Hindi that might, nako po ninyo, hindi talagang sigurado, hindi. That they might. Because they have to always find God in the midst of where they are. I hope when you go home, when you complain about your problems, or you rejoice in your success, you take time to ask the question, where is God in the midst of it? Because you might have everything. Without God, you have lost it. Take note. You might have everything, but without God, you have lost it. Amen. Going back to what I've said, pasensya, nag-overtime tayo. My dear friends, my brothers and sisters, it is not enough that you know what you have. You must know what to do with what you have. Because who you are today is the product of your choices. Perhaps you have heard this before. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Because the moment we lost our character, we begin to lose God. Kahit gaano kalaki ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, kung ikaw mismo ang tumatalikod sa Diyos, walang magagawa ang Diyos sa iyong pagtalikod. Continue to ask the question, where is God in the midst of this? The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Look upon those who call to you, O Lord, and sustain the weak. Give life by your unfailing light to those who walk in the shadow of death, and bring those rescued by your mercy from every evil to reach the highest good through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.